Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sinabi ni Aina, wala naman. Tapos nang maligo si Ginoong Wu. Matulog na tayo. Tumayo si Wu Chen. Naghahanda na si Aina na patayin ang ilaw nang biglang magsalita si Wu Chen na nakahiga na sa kama, huwag mong patayin ang ilaw. Sabi ni Aina, habang dumarami ang kakayahan mo, lalo ring dumadami ang mga kakaiba mong hilig. Sabi ni Wu Chen, kakaibang hilig. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin? Lumingon si Aina, dahan-dahang tinanggal ang tuwalya, at nagsabi, pwede pong gawin ni Ginoong Wu ang kahit ano. Agad siyang tinapunan ni Wu Chen ng kumot at nagsabing, ang isang tulad ko ay gustong buo ang atensyon kapag may ginagawa tayo, pero kung may iniisip kang iba, ayokong ituloy ito kasama ka. Habang natatakpan ang katawan niya, sinabi ni Wu Chen, alam ko ang iniisip mo. Umaasa ka sa mga taong nasa labas, umaasang gagamitin ang koneksyon ni Ginoong Lu para hanapin ang taong pumatay sa nobyo mo. Kanina lang, naisip mong hingan ako ng tulong, hindi ba? Sa Ginoong Wu, paano ninyo nalaman? Uminom si Wu Chen ng kanyang tubig na Chino at sinabi, kung wala akong alam tungkol sa iyo, maglalakas loob ba akong piliin kang katuwang sa arena ni Ginoong Lu? Ang nobyo mo ay anak ng punong inhinyero ng konstruksyon ng kalsada at tulay sa Zhanjiang, si Xijing. Nang malapit na kayong ikasal, pinatay siya ng isang tao na may tatoo ng 47 salita sa pulsuhan. Ginastos ng kanyang mga magulang ang lahat ng yaman nila pero wala silang nahanap kahit isang pahiwatig tungkol sa salarin at ang kaso'y isa sa mga ilang hindi nalutas sa lugar. Ang pumatay sa kanya ay miyembro ng isang internasyonal na grupo ng mga mamamatay tao at isa sa mga pinakaaktibong tao sa madilim na bahagi ng internet. Sa grupo nila, ang bawat mamamatay ay may tatoo ng bilang ng taong kanilang pinatay na bigla-biglang nawawala at muling lumilitaw. At ang karibal ng pamilya Ma, ang panganay ng pamilyang Tong mula sa Hilagang Kanluran, ay nilaso ng isang taong may bilang na 69. Alam kong konektado ang mga pangyayaring ito sa pamilya Ma nang masawi ang pamilya Tong, sinakop ng pamilya Ma ang lahat ng industrial shares nila, at hanggang ngayon, nalugmok ang pamilya Tong at walang makalabasan. Ngayong desperado na ang pamilya Ma at nakikipaggulo kay Leo, hindi ko sila maaaring pabayaang gawin ang gusto nila. Aina, ako na ang hahanap kay bilang 47. Ang kailangan mo lang gawin ay ang maging mabuti kong katuwang dito. O siya, pwede mo nang patayin ang ilaw. Gulat at naguguluhan si Aina nang magsabi, ha? Kinabukasan, matapos pirmahan ang kasunduan sa pakikipagsosyo kay Ginoong Lu, sinabi ni Wu Chen na pirmahan na ang kasunduan. Balak kong bigyan ng abala si Matianxing, at ngayon pa lang ay binabati ko na kayo, Ginoong Lu. Habang nagkamay sila, sinabi ni Ginoong Lu, balak mong salungatin ang pamilya Ma. Sagot ni Wu Chen, hindi ito makaapekto sa pundasyon ng pamilya Ma, bibigyan ko sila ng dangal, kaya huwag kayong mag-alala, Ginoong Lu. Sabi ni Ginoong Lu, basta't hindi ito makasasama sa karamdaman ng matandang ginang, wala na akong pakialam sa iba pa. Sabi ni Wu Chen, sige, aalis na ako dahil may asikasuhin pa ako. Kung may mangyari, tawagan niyo lang ako. Samantala, sa ibang tagpo sa Pattaya, Thailand, gabi, sabi ni Wu Chen, isang plato ng Thai Ilan curry, isang mangkok ng tom yum soup, at isang plato ng giniling na baboy na may kanin. Nang inilapag ng kalbong kusinero ang pagkain sa mesa ni Wu Chen, sinabi ni Wu Chen, palaging kamangha-mangha ang lutong Thai. Ang hirap pigilang hindi mapakain ng marami. Mas magiging masarap pa sana kung may itlog na sinangag na lutong Chino. Sabi ng kalbong kusinero, may mga stall ng lutong Chino dyan. Mabait ang babaeng may-ari. Pwede kang magtanong sa kanya. Sabi ni Wu Chen, paano ako magtatanong sa kanya? Wala akong lakas ng loob na titigan siya sa mata. Napakunot noo ang kusinero. Nagpatuloy si Wu Chen, malubha kang nasugatan sa isang misyon 5 taon na ang nakalipas at nagtago ka rito para magpagaling. Katapatan at malasakit ng may-ari ng stall na iyon ang bumuo muli ng loob mo. Ngayon, gusto mo siyang makilala pa, gusto mo siyang makita palagi. Tumahimik ang kusinero. Gabi na, 2:30 ng hating gabi, nakaupo si Wu Chen sa tabing dagat, at sinabi ng kalbong kusinero, sino ka ba talaga? Paano mong nalaman na may gusto ako sa may-ari ng tindahan sa malapit? Sabi ni Wu Chen, hindi dyan lang natatapos. Mas marami pa akong alam tungkol sa'yo. Sa totoo lang, ang pinakatagong sikreto mo ay ang tunay mong pagkakakilanlan.
Iniwan mo ang iyong organisasyon, tuluyang tinanggal ang pangalan mo at lumayo sa sariling bayan. Ginawa mo nga, Promoter 56. Bigla na lamang naghagis ng kutsilyo si Promoter 56 kay Wu Chen. Agad namang naghagis si Wu Chen ng patalim at pinatalsik ang kutsilyong paparating, sabay sabing, ganyan ka pa rin, hindi mo man lang pinatatapos ang kausap bago ka maghagis ng kutsilyo. At lumipad palayo ang kutsilyo. Sabi ni Wu Chen, 56, alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Kabisa ko ang mga gawi mo, at ikaw mismo ang nagturo ng mga kasanayan mo sa akin isa-isa. Kung maglalaban tayo ngayon, tiyak na matatalo kita sa huli. Sumagot si Promoter 56, sino-sino ka ba talaga? Habang inaalala ni Wu Chen ang kanyang nakaraan, sinabi niya sa sarili, sa aking 1,000 taong siklo, may panahong umabot sa sagabal ang kakayahan ko sa paghahagis ng kutsilyo at sa pagbaril. Tanging sa mga laban natin ako nagkaroon ng pag-unlad. Masasabi nating magkaibigan at magkaaway tayo. Sabi ni Wu Chen, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi ako kaaway mo. Tinanong siya ni Promoter 56, kung ganoon, bakit mo ako hinanap? Inihagis ni Wu Chen ang kanyang patalim at sinabi, umalis rin sa organisasyon si Promoter 47, hindi ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Sabi ni Promoter 56, anong karapatan mong isipin na sasabihin ko iyon sa'yo? Sabi ni Wu Chen, dahil ang dahilan kung bakit ka umalis sa organisasyon ay para hanapin ang kapayapaan. Habang inaalala ni Wu Chen si Promoter 47, sinabi niya, pero ipinanganak si 47 na may antisocial na ugali. Hindi lang niya pinapatay ang mga target sa misyon, pati ang sinumang nakakainis sa kanya, kahit pusa o aso na walang kalaban-laban, pinapatay niya rin. Nagsindi ng sigarilyo si Promoter 56 at nagsabi, binitiwan niya ang mga patakaran ng pagiging promoter nang humadlang ito sa kanya, at umalis siya sa organisasyon upang magsimula ng isang baliw na pamamaslang. O baka naman isa na siya ngayon sa pinakakakilakilabot na uri ng tao, isang mamamatay taong baliw, at hindi na maituturing na kabilang sa sangkatauhan. Anuman ang kahantungan nito, sana'y matutong maging mas makatao siya. May natanggap akong balita, nasa Donghai siya sa loob ng susunod na 2 araw. Nagulat si Wu Chen at sinabi sa sarili, nasa Donghai siya. Tinanggihan mo ang daan patungong langit at piniling pasukin ang tarangkahan ng impyerno. 47, maghanda ka ng magsisi kay Aina. Sabi ni Wu Chen, salamat sa impormasyon. Ibabalik ko ang pabor na ito sa muli nating pagkikita. Habang inilalagay ni Wu Chen ang kamay sa balikat ni Promoter 56, naglakad siya palayo at tumawag sa telepono, Zhuang Yuan, Guaizi, kontakin niyo ang pinakamataas na antas ng seguridad sa Donghai. Simula ngayon, wala ni isang tao ang dapat makalipad palabas ng Donghai. Sa ibang tagpo, habang nagsiselfie si Ate Shanshan sa suot niyang mapang-akit na pulang bikini, inilapag ng waiter ang kanyang inumin sa mesa. Umupo si Ate Shanshan at sinabi, Xin-Xin, tumatawag ang nanay mo. Habang may hawak na insekto ang waiter, sabi ni Xin-Xin, Nay, hindi muna ako uwi ngayon. Bumisita si Ate Shanshan sa akin, at gusto ko pang makasama siya ng ilang araw. Matanda na po ako, huwag na po kayong mag-alala. Ibinigay ni Xin-Xin ang telepono kay Ate Shanshan at nagsabi, Ate Shanshan, mag-swimming pa tayo ng ilang ikot. Sumagot si Ate Shanshan, tama na ang swimming. Kumain na lang tayo. Bigla niyang nabitawan ang telepono at bumagsak sa sahig sa isang mapanuksong posisyon. Nagulat si Xin-Xin at nagsabi, At Shanshan. Agad siyang umahon mula sa pool at nagsabi, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Habang sinusubukang tulungan si Ate Shanshan, nagsimula siyang mag-compress ng dibdib, habang ang waiter ay nakamasid mula sa di kalayuan, hawak ang isang hiringgilya. Nang itinaas na nito ang kamay, biglang hinawakan ni Wu Chen ang pulso nito. Sabi ni Wu Chen, hindi ka pa rin tumitigil, 47. Lumingon si Xin-Xin ng may galak at nagsabi, Guro. Nagulat si 47 at nagsabi, sino ka? Bigla siyang bumunot ng kutsilyo at sumigaw, gusto mo ng kamatayan? Sumagot si Wu Chen, walang saysayang paglaban, 47. Sumama ka na lang sa akin. Agad na pinatumba ni Wu Chen si 47 sa lupa. Sumigaw si 47, lumayas ka. Kalilimutan mo na lang ako. Habang umiiyak sa sakit, wala pang nakasubaybay sa akin ng ganito. Sino ka ba talaga? Sagot ni Wu Chen, hindi mo na kailangang magtanong.
Ang tanging magagawa mo ay hintayin ang hatol ng kapalaran, makalipas ang kalahating araw sa kampo ni Ginoong Lu, habang hinihila ni Wu Chen si 47 papasok, nanginig si Aina habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata at nagsabi, "Mabait at mahinahon si Xijing. Bakit mo siya pinatay?" Sabi ni 47, kutsilyo sa baywang, palaso sa kamay, ang buhay ng tao ay kasinmura ng baboy at aso. Kaya ano kung pumatay ako? Kailangan pa bang may dahilan ang kalokohang yan? Sabi ni Wu Chen, naisip mo na ba kung paano ka maghihiganti, Aina? Sumagot si Aina, marami na akong inisip na paraan para saktan siya pagkatapos mahuli. Pero alam kong hindi gugustuhin ni Xijing na maging ganoon akong tao. Ipapaubaya ko siya sa pulis at hayaan ang batas ang humusga. Sumigaw si 47, ipapasa mo ako sa pulis. Simula pagkabata, kinamumuhian ko na ang pulisya. Kalokohan, patayin, dapat mawala ang pulis. Dapat mawala ang lahat ng pulis. Sa isang lugar sa Amerika, batang 47 ay nakatingin sa siwang ng kabinet habang pinapanood ang kanyang ina na nakikipagtalik sa isang customer. Sinabi ng lalaki, hindi kumain ang babaeng bayaran. Ang hina ng boses mo. Ayoko niyan. Kalokohan, ako na nga ang nagpoprotekta sa inyo ng anak mong bastardo sa lahat ng pagkakataon. Pagod na akong makipaglaro sa basurang ito. Dalhin mo rito ang batang iyan. Lumuhod ka at dilaan mo ang mga daliri sa paa ko. Habang sinabi ni batang 47, sumigaw si Senior Police Officer Robert Leto, ni hindi marunong dumila ng tama ang aso ng babaeng bayaran, sabay apak sa mukha ng batang 47. Pagkatapos ay sinampal niya ang mukha ng ina at sinabi, walang hiyang babae, hindi mo ba tinuturuan ang bastos mong anak? Habang umiiyak ang babae sa sakit, nag-alab ang galit sa batang 47. Tinutukan siya ng baril ni Senior Police Officer Robert Leto at sinabi, lumalaban ang batang ito. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Biglang itinulak ng ina ang opisyal at sumigaw, anak. Tumakbo ka, bilisan mo. Tumakbo palayo si batang 47. Habang lumilingon, patuloy siyang tumatakbo, sumisigaw, Sa ibang tagpo, sa villa ng pamilya Tong, sabi ng isang katulong, senyorita, may balita mula sa pulis. Nahuli na raw ang isa sa mga nasa likod ng pagpatay sa panganay na anak ng pamilya. Sumagot si Tongxin, sino ang nakahuli? Hindi ba't sinabi ni Direktor Wang na wala pang bakas? Si Tongxin ang bunsong anak ng pamilya Tong, at siyang pinakamalapit sa yumaong panganay. Sabi ng katulong, narinig ko pong siya ang manugang ng pamilya Li mula Donghai, ang nobyo ni Li Ruobing, si Wu Chen. Sabi ni Tongxin, Wu Chen. Sa tagal ng panahong ito, at sa dami ng pulis na sangkot, walang kahit anong lead, pero siya, nahuli niya. Maaaring ito na ang pagkakataon naming makaganti para sa kapatid ko. 2 araw ang lumipas, habang naglalakad, sinabi ni Tongxin sa sarili, ito ang taguan ng tauhan ng bayaw ko, pero ngayon lang ako nakarating sa ganitong lugar. Paano ba ito? Biglang may lumapit na lalaki at nagsabi, Oy, ganda. Nahihiya ka pa? Halika na't sumama ka, sasabayan kita para masaya ka. Biglang sinipa ng isa pang lalaki ang nanggugulo at sinabi, lumayas ka riyan. Huwag mo akong guluhin. Lumapit si Tongxin kay Wu Chen at nagsabi, pasensya na. Ginoong Wu, hello po. Ako si Tongxin. Maaari po ba kitang makilala? Sumagot si Wu Chen, ang prinsesita ng pamilya Tong. Huwag na tayong paligoy-ligoy, binibining Tong. Ano ang kailangan mo? Sabi ni Tongxin, nabalitaan kong nahuli niyo si teroristang 47, kaya, maari po ba kayong tumulong na mahuli ang isa pa? Siyempre, hindi ko hihingin ng libre ang tulong mo. Sa abot ng makakaya ko, gagawin ko ang kahit ano bilang kabayaran, kung iyon ay paborman o isang kasunduan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Wu Chen, naintindihan ko. Pero ano bang kayang mong gawin? Habang sinipat niya si Tongxin mula ulo hanggang paa. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.